Good morning to sa inyo lahat mga kapatid. Pag-usapan natin ngayon itong bagong atake ni Attorney Vic Rodriguez. PDIC naman po ang kanyang pinagbalingan. At dito, makikita ho ninyo yung talagang pagka-bitter po ng mamang ito. Bakit? Wala rin siyang pinag-iba eh. Diba? Ilan yung mga natanggal? Yun pong sa third floor studio. Dati pong isa sa mga unang tao yan ng PCO. So, nitong panahon ni PBBM, natanggal. Kasama yung Ina Reformina ng Katol Network. Alam ko, taga-Katol yun, si Ina. Tapos, naging anti-BBM, naging anti-government. Sumunod, then ito sina Attorney Vic Rodriguez, naging super bitter din, si Attorney Trixie, yung tinatawag ni Maharlika dating Zoraida, yun, si Trixie. Tapos, sino pa ba? Yung mga naging bitter dyan, si Cielo Magno, di ba, na ngayon dati kontrang-kontra sa DDS, ngayon, tropa na po ni Akla, ni Mr. Sasot, DDS na rin, Zoom meeting na rin po sila. Diba? Tapos yung narrative niya, wala na. Mawawala na respeto ko kay Cielo Magno bilang matalino, nagiging nagpapakabobo na rin. Diba? Lalo na yung sa usapin sa PhilHealth. Kaya tuloy itong si Takero, nilampaso siya sa pagbabasa ng balance sheet. Sabi ni Takero, Cielo, ikaw ang may mali. Dahil ako, easy lang sa akin yan nabasahin kasi graduate ako ng marketing. Tama. Diba? Ngayon, ito naman ho napagbalingan ni Attorney Vic. Actually, hindi naman siyang original dito sa attacking ito. Kinopya lang niya to eh. Ito yung sabi niya rito, bukod sa 60 billion na pondo ng PhilHealth na illegal, garapal at lantarang kinuha ng administrasyon ni Bongbong Marcos sa kaban ng ating bansa para pondohan ang kapritsyo ng mga mambabatas, nawawala ang 117 billion na pondo ng PDIC, yung Philippine Deposit Insurance Corporation. And again, yun pong 60 billion na yan na binabanggit niya ng PhilHealth, hindi po ito pondo ng PhilHealth na galing mismo sa kanilang sariling kita. Hindi po. Iyan po, yung pera na yan ay 89.9 billion yan kung na nagkakamali. No, close to 90 billion. Ngayon, dahil magtatapos na yung taon, kinukuha po ng Department of Finance yung mga perang ipinahihiram lang, pantulong sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para sila hindi po bumagsak, hindi masira ang kanilang serbisyo. Okay? Sa madaling salita, those are subsidy or buffer fund, mga ganon. Reserba lang sila. Na kapag natapos ang taon, kailangan mong ibalik sa National Treasury yung mga unused funds. Diba? Alam naman po yan ni Attorney Vic. Alam nila yan na ganon talaga dapat. Diba? Ngayon, kasi aanhin mo yung pera nakatenga. Diba? Hindi nagagamit. Hindi rin naman ine-expand ng PhilHealth yung kanilang mga services, yung kanilang coverage dun sa mga procedures na binabayaran nila sa mga patients na member ng PhilHealth. Diba? At kung sakaling i-expand nila yon, then saka naman na po pag-usapan ang additional na bayarin. Diba? Yung additional na pondo kung kakailanganin nila mula sa national government. Now, etong kanyang sinasabi naman dito na kinuha raw po yun, actually hindi ho kinuha yun mula sa kabangyaman. Ang nangyari doon, yung pera na yun po, nandun na po yun sa PhilHealth. Kinuha ng yung kabuuan, kaya lang in tranches, nakuha na po ang 60 billion nang nakuha sa kanila. So may natitira pa. Ngayon, yung natitira pong halaga, yun po ay inabutan lang ng TRO ng Korte Suprema. Kasi nga, question. Pero hindi nangangahulugan na nakapaglabas ng TRO ang Korte Suprema ay katumbas na po yun na bawal yung ginawa nila ng Department of Finance. And again, anong gagawin mo sa pera na hindi nagamit? Yung mga sumobra, yung mga natipid. Diba? At the end of the year, ibabalik mo yan sa National Treasury. Oh. And I'm sure, alam yan ni Attorney Vic. Ngayon, eto ni-research ko to eh. Dito po yan, kinopya lang yan ni Attorney Vic. Dito sa opinion ni Chito Loizaga. Okay, na sinasabi dyan, the least discussed consequences. Teka, lakihan natin. Ayan. The least discussed consequence of the Department of Finance sweep of excess. Labis daw sobrang pondo mula sa national budget. Okay? Mula sa national budget was the 117 billion taken from the PDIC, which was bigger than 60 billion siphoned off from the PhilHealth Corporation. That has been slapped with the Supreme Court injunction ng NTRO. Worries about the sanctioning of funds of the ability of PhilHealth to deliver on its mandate. Ito, kasi nungalingan na itong sinasabi ni Chito Lozada. Sinabi na nga mismo ng PhilHealth
at yung board nila naglabas na rin kung magkano talaga yung budget na kailangan nila para sa kanilang operation. At yung pera nila, labis-labis talaga para sustentuhan yung mga gastusin nila for the whole year round. Okay? Now, isa pa, ang daming sources of income sources of funds ng PhilHealth. Now, ito, the PDIC sabi dito, the PDIC is the guardian of deposits in local banks with 500,000 guaranteed. Kasi kapag halimbawa, ikaw nagdeposito, merong ba sa isang local bank, tapos regardless of the amount, nagsarado yung bangko. So yung pera mo, naka-insured po yan, kaya lang, 500,000 lang, kalahating milyon lang ang makukuha mo. Yun po yun. Now, sabi rito, it requires, the PDIC is the guardian of deposits in local banks with 5,000 guaranteed coverage when a bank becomes distressed. It requires around 215 billion in deposit insurance funds to adequately maintain 5.5% of total bank deposits to ensure coverage of all depositors. Bank depositors are now worried that the amount the DOF through a circular transferred to the National Treasury may affect the capability of PDIC to provide cover to depositors of a failed bank. Again, ang babayaran po nila ay ang mga deposito po na maximum na amount po na ibabayad nila ay 500,000. Kung ang iyong deposit po ay 100,000 at nagsarado ang bangko, 100,000 lang ang makukuha mo. Yun lang naman po yun. Pero maximum amount na kaya nilang i-release ay kahit billion pa yung iyong deposito sa nagsarang bangko, hanggang 500,000 lang. Okay? Kaya kayo, kung may pera kayo, huwag kayong mag-iisang account. No? Kung kayo may mga deposits, hati-hatiin ninyo. Diba? At saka, huwag niyong ilagay sa bangko na bangko de peligro. Kailangan bangko sigurado. Now, sabi, if 117 billion was taken away, that is a 55% of the fund. Do they think this will not affect depositors' confidence? Definitely not, and definitely yes. Bakit? Kasi naman, kung hindi may paliliwanag ng maigi, ano ang magiging epekto, at ito ba, makakapinsala sa kanila. Di ba? Unang-una po, hindi naman po araw-araw may bangko na nagsasara dito sa Pilipinas. Isa pa yon, di ba? Isa pang dapat tignan dito, yung sources of funds ng PDIC. Okay? Ng PDIC. Yan. Ito. Yan nyo ha. The corporation, which is the PDIC, yan yung logo, provides a maximum amount of 500,000 per depositor per bank. If prompting financial stability, the PDIC is tasked to continuously build up the level of deposit or DIF, Deposit Insurance Fund. Saan po nanggagaling yung Deposit Insurance Fund? Nandito yan. Okay? The fund source for deposit insurance payouts and financial assistance to banks to enable it to adequately respond to insurance costs. Member banks are assessed the annual flat rate of 1/5 of 1% of their total deposits. Annual po, yan ha. So annual na may pumapasok na pera mula po sa mga bank members ng PDIC. So ibig sabihin, hindi po lahat ng mga bangko ay matik na member ng PDIC. Okay, kaya kailangan titignan nyo rin na member ng PDIC. Di ba? Kasi baka mamaya, member yan ng Pitik IC, yari. Sayang ang pera. Nagbangkarote yung bangko, dinamay ka pa. Ngayon, so kung meron pong source of income ang PDIC, at hindi naman po araw-araw nagsasara ang mga bangko, at hindi naman po nangangahulugan kung gaano kalaki, kung ilang bilyon ang naipit ng magsara ang bangko ay babayaran ng PDIC, hindi po. Maximum amount lamang po ng coverage na ibabayad nila is kalahating milyon. Di ba? So, ibig sabihin, tawag dito, ang ibig sabihin, yan, ano yun? Sabi rito, pero JDB, sabi ng ibang lawyer, hindi pwedeng galawin ang pondo, nasa batas na po yan. Mali. Mali. Bakit? Yun po bang Department of Finance? Wala po bang abogado yan? Di ba? Tandaan nyo, ang isang batas, kapag hinarap sa isang abogado, pwede ho ito magkaroon ng 20 interpretation. O, kaya nga madalas ang nagiging ending nila ay sa korte. Okay, so ngayon ito. Tingnan nyo ha, ang pag-usapan naman natin dito, saan ba nanggagaling ang pondo ng gobyerno? Sige nga ho, kung matanong ko kayo, saan po ba nanggagaling? O, diba? So ano-ano ba yung sources of funds ng gobyerno? So,
Ang sources po ng pondo ng gobyerno ay nanggagaling po sa mga buwis. Yan, sa mga taxes po. Tulad rito, example, types of taxes recognized by OECD include taxes on income and profits, including income taxes and capital gains taxes, social security, contributions, payroll taxes, property taxes, blah, blah, blah. Lahat ng mga taxes na yan. Meron din pong non-tax revenue. Includes dividends from government-owned corporation. Ang PDIC po ay isang government-owned corporation. Di ba, Jen? Corporation din yan. GOCC rin yan. Katulad ng PhilHealth. Ang PhilHealth, walang pinag-iba yan sa ibang insurance company na ang kanila ay service sa paraan ng pagbabayad ng mga procedure na na-render sa member patients na nagpunta sa isang medical or dental or mental facility. Okay? Certain limit na binabayaran nila ng coverage. So, etong si PDIC, insurance din ito na kung saan para naman po doon sa mga bangko at sa mga bangko na nagsasarado, yung mga depositors. Siya po ay may sariling kakayanan makalikom ng pondo niya. Now, tignan nyo ha. Etong mga korporasyon na to, katulad rin po ng mga negosyo yan. Kaya nga government-owned and controlled corporations. Ang purpose po nila, why they exist, is to perform. Ano po ang kanilang napoproduce sa kanilang performance? Revenue, pera. Sila ngayon ang pagkukunan ng pera. Katulad po, ang pinakamalaki na nagbibigay ng pera sa gobyerno natin ay ang Philippine Ports Authority, if I'm not mistaken. So, hindi ho ako magtataka isang araw, sasabihin na naman nila, kinuha ang pondo ng tawag dyan ng Philippine Ports Authority o ng PPA. Yun naman ang sasabihin nila. Kasi ang totoo, ang pinagkukunan po ng pondo ng national government para magastusan yung kanilang mga pangangailangan, isa sa kinukunan nila dyan ay yung mga GOCCs natin. Yung mga taxes, yung real estate taxes, lahat yung mga nabanggit yan. Yan po yung mga pinagkukunan ng pera ng national government. Ang Pilipinas, hindi po tayo klase ng bansa na may sariling mga negosyo na malalago, na talagang may mga surplus tayo. Wala ho tayong ganon. And therefore, yung hindi na po kayang sustentuhan ng mga source of funds ng ating national government, yun po ang inuutang. At para maiwasan ng utang, ang ginagawa po nila diyan, tinitignan nila na alin pa ang mayroong available funds na hindi pa nagagamit. At inalaw naman po ng batas na ito ay ma-realign basta't malapit nang magtapos ang taon para mayroong proyekto tuloy-tuloy na nagagawa ang serbisyo na ibibigay sa taong bayan. So, yun lang naman yung ginagawa nila kaysa mangutang tayo ng mangutang. 'Di ba? Hindi katulad nung ginawa ni Duterte noon. 'Di ba? Ilang trilyon agad ang inutang niya, pagbaba niya, 7 agad ang nakapatong. Hindi ho tama 'yon. Sabi ko nga alin ang pipiliin natin? Itambak mo yung pera ng mga GOCCs, hindi mo kukunin yung pera sa kanila, yung excess funds, hindi mo gagalawin, tapos ibabaon mo ang bansa natin sa utang para lang masabi na hindi ka kumuha ng excess funds sa kanila. Pondo lang naman yun na nilaan mo ron. In case na hindi na nila kaya na gumalaw, popondohan mo yan. Yung pondong binigay mo, yun ang buhay nila. For example, dito po, somewhere in Ilocos Norte ba yun? Yung dating pagawaan dyan ng kamatis, ng mga produkto ng kamatis, like tomato paste. Meron dyan, I forget the name Pero, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, yan po ay non-performing asset. Wala nang operation yan, pero may mga ilang empleyado pa tayo dyan. So, ang ginawa doon, pinapa-privatize po yan, pinabibenta niya. Kaya lang, may mga pumalag. Tapos itong ngayon sa administration ni PBBM, may mga nag-trip din na yan ay tuluyan ng isarado at ibeta. Kaya lang hindi po ginawa ng Marcos administration. Kasi may mga pumalag na naman. 'Di ba? Kasi po pwede naman yan na wala pa lang production, 'di ba? May tao tayo doon, binabayaran, pinapasahod. Ba't hindi buhayin ang production line? 'Di ba? Yung kanyang mga equipments paupahan sa mga private businessmen. Po pwede naman yung ganun.
'Di ba? Yung venue pinauupahan kaysa sa ibibenta mo. Tandaan niyo 'to mga kapatid. Yun pong sinasabi nila na non-performing assets. Tatanungin ko lang po kayo ng simple. Kung kayo po ang mga business tycoons ng ating bansa, bibili ka ba ng non-performing assets? Sige nga. Bibili ka ba ng mga negosyong hindi kumikita? Mga negosyong palugi, puro talagang lugi? Pagka in-acquire mo, sakit ng ulo. 'Di ba? Siguro si Raulo lang ang sasagot ng yes. Oh, 'di ba? Kukuha ka ng ganyan, bibili ka, kasi alam mo na hindi totoo na non-performing assets yan. Maaaring yan po ay natutulog lang yung asset na yan. Di ba? Kasi meron lang pagkakamali doon sa kanilang mga desisyon. Bakit hindi yan nag-ooperate? O bakit hindi yan kumikita? At nakita mo yon na kaya mong baguhin. O, di ba? Sabi ko nga kanina, sabi ko, putragis na to. Ang PDIC nga mismo, hindi nga nagrereklamo ron. Sa kinuha na excess funds sa kanila. Again, pag sinabi po nating excess, ito po ay labis. Kapag sinabing ito ay labis, ito po ay hindi makakaapekto sa kanilang existence o sa kanilang operation. Labis yun eh. 'Di ba? Parang ano lang yan eh, budget mo sa bahay. 'Di ba? Marami yun. Let's say, isang sakong bigas ang nakukonsumo mo sa isang buwan. No, kompleto kayo, 6 kayo sa pamilya. Tapos, yung mga kasama mo, nagsipag-alisa na, nag-abroad, mag-isa ka na lang. Oh, magkakaroon ka ba ng excess? Yes! Magkakaroon ka ng excess pag binawasan yung bigas mo. 'Di ba? Kinuha yung kalahati ron, maapektuhan ka ba? Magugutuman ka ba? Wala ka nang masasaing? Hindi. Bakit? Siyempre, alam mo, yung tinira doon, 'di ba? Hindi mo naman patatangay lahat yan para mag-suffer ka eh. Oh, and besides, yan pong kinuhang pera, excess lang yan. Hindi naman yan yung hindi naman yan yung talagang operational budget nila ang kinuha. 'Di ba? Sila lang, si Losada lang ang nagsasabi na nag-aalala daw ang mga depositors. Napakadaling sabihin yun, nag-aalala ang mga depositors. Alam niyo ho, ang totoo, kapag ganyan, alam mo na yung isang bangko, tagilid ang kanilang financial status, ano ang gagawin ng mga depositors? Kung ikaw ang depositor, lilipat ka ng ibang bangko, di ba? O, kung nakita mo yung bangkong pinaglagakan mo ng pera mo, bangko de peligro na pala, lilipat ka sa bangko sigurado. Di ba? Hindi yung tanga na hahayaan mong magsarado yung bangko. Di ba? Pambihira. Nagfa-fund transfer ka na sa bago mong bank account sa ibang company. No. Close mo yung account mo dyan o kaya mag-iwan ka ng kapiranggot. Di ba? Ay nako. Itong pagkabiter talaga ni Attorney Vic Rodriguez ang gusto pa ang buong Pilipinas madamay pa. 'Di ba? Alam naman niya yung sinasabi niya yan eh. Nakalukuhan ang pinagsasabi niya. Alam din naman niya na ang source of funds ng national government ay kabilang po sa pinagkukunan ay ang ating mga buwis, ang mga assets, yung mga GOCCs, ang isa sa mga pinagkukunan ng pondo ng gobyerno. So, anong ipag-aalala kung nakuna niya ng 117 billion? Etong ang PhilHealth Meron na bang Pilipino na makapagsasabi ngayon na namatay siya dahil hindi nagbayad ang PhilHealth? Oh, yung meron talagang death certificate na pag pinuntahan mo yung hospital, sasabihin namatayan kasi hindi nagbayad ang PhilHealth. Katarantaduhan. Di ba? Ang PDIC ay negosyo ng gobyerno. Hindi po masisiro ang mga claimants dyan kung yan po ay magkalugi-lugi. Kasi sagutin po ng bangko yan. Ay, ng bangko. Sagutin po ng gobyerno yan. So, di ako nagkakamali. Under pa yan ng Central Bank of the Philippines. Di ba? Sabi ni Gracious Grace. Humanap lang si Vic ng maloloko niya, Sir JDB. Baka daw may umayon. May umayon naman ng mga tanga. Ang ginawa, kinapi-paste lang din gaya ng ginawa niya. Ay nako. Nakakapanghinayang na pinagtatanggol ko to dati, no? Pero kasalanan din naman niya talaga yun, yung Pastrana issue. Doon pa lang nakitaan na siya ron na una, hindi ako makapaniwala wala ko talaga ibang magpapalusot doon, kundi siya lang talaga. Di ba? Nung una pa, pinatawad nga siya ng BBM Hindi agad siya sinipa Oh. Tingin ko yun yung dahilan kung ba't takot na takot siyang humarap sa commission on appointment No? Nakapagtaka sa lahat ng cabinet officials, siya lang yung takot humarap sa kanila. Baka siguro mabusisi yun, tsaka yung mga issues sa kanya. Alright, so iwan na natin to, and then to tayo sa comments.